Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the memorial of Saint Barnabas, an Apostle. Bagamat hindi man siya parte ng 12, si San Bernabe ay nagkaroon ng malaking gampanin sa simbahan, sa early church, lalong-lalo na sa role nito na siya ang naging instrumento para ilapit si Saul na ngayon ay San Pablo kay Pedro at sa mga apostol, sa mga alagad ng Panginoon, at upang i-encourage sila na maniwala kay Saul na dating taga-usig ng tinatawag na the way o ng mga Kristiyano. Kaya po ang ibinigay na pangalan sa kanya ay Barnabas, nang ibig sabihin ay son of encouragement. At dito makikita natin perhaps the role of Saint Barnabas was to really encourage other people, his companions, na siya'y naging instrumento para palakasin ang kalooban ng kanyang kapwa-tao. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinagpapatuloy natin yung Sermon on the Mount, kung saan ang ating Panginoon ay pinapalalim niya ang ating pag-unawa sa kautusan ng Panginoon, sa lalong-lalo sa old way of seeing the laws of God. At dito, pinapalalim ng Panginoon ang pang-unawa natin sa ito. So meron siyang 6 statements na ginamit na kanya itong itinuro ng mas malalim sa kanyang mga alagad. At dito sa 6 statements na to ay pinapakita din ng Panginoon na meron siyang authority to teach them the deeper meaning of these laws. At sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung una. At yung kanyang unang tinalakay ay yung commandment na you shall not kill. At dito sa mga kapatid, sa commandment na ito, pinalalim ng Diyos ang pangunawa na ang pagpatay ay hindi lamang yung pagkuha ng buhay ng ibang tao. Pero ang pagpatay ay nag-uugat yan sa ating destructive na galit, na kung saan sa galit natin, yung galit natin ay hahantong tayo sa maling gawain. Yung galit natin ay hahantong tayo sa masasamang pananalita, sa mga masasakit na salita sa ating kapwa-tao. At itong dalawang ito ay magiging ding daan para tayo'y mapunta sa impyerno kapag yung galit na nakakasira, nakakasama, at yung mga salitang hindi na malamon-lamon, yung mga salitang nakakasakit, pag ito'y paulit-ulit natin sinasabi sa kapwa-tao natin, hindi lamang tayo nakakasira ng buhay ng tao, pero pati yung kaluluwa natin, sinisira natin. Kaya po, ang paalala ng Panginoon sa atin, ang tunay na pagpapakabanal, ay yung iwasan natin yung magalit na nakakasira ng buhay ng ibang tao. At yung iwasan din natin yung pananalita ng mga nakakasakit. Kaya po ang kasalanan ay nangangailangan din ng interiorizing, kung saan tinitingnan natin ano bang nangyayari sa kalooban natin. Baka ba't hindi man tayo pumapatay, kumikitil ng buhay, pero baka kinikitil natin yung buhay ng ibang tao nang dahil sa galit natin at nang dahil sa masasamang salitang binibitawan natin sa ating kapwa-tao. Kaya tayo sana'y maging prudent din at maging mapagmatsyag sa ating emosyon at sa ating pananalitang
binibitawan sa ating kapwa-tao. Kaya mga kapatid, ang pagpapakabanal ay hindi dapat yung nagagalit, magagalitin. Ang pagpapakabanal ay hindi yung masasamang salita ang lumalabas sa bunganga. Kaya po magandang paalala dito na maging Saint Barnabas tayo, na sana ang ginagawa natin ay yung magpalakas ng loob ng kapwa-tao natin. Hindi tayo makakapagpalakas ng loob ng kapwa-tao kung magagalitin tayo, kung lagi tayong nagagalit, kung masungit tayo, at hindi tayo makakapag-encourage ng ibang tao kapag pangit ang lumalabas sa bunganga natin. Na sana, gaya ng ang tinuturo ng Panginoon sa atin, ay umpisahan natin na maging meek or gentle, upang sa ganon, sa ating gentleness, we can actually encourage other people to continue despite of really a lot of challenges that they are going through in their lives. Let us be all Saint Barnabas na mag-i-encourage sa ating kapwa-tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.